Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na nga binanata na ho ni Vice President Sara Duterte yung confidential funds ng Office of the President. Nako, masaya to. Kasi alam nyo naman itong Tuwadcom, yung mga siraulo diyan sa Tuwadcom at saka diyan sa tawag dito sa sa grupo ni Chua, yung kanyang committee. Ewan ko kung anong tawag diyan sa committee na yan, committee ng mga ewan ko, parang ang tingin ko kasi, pasensya na ha, pero ito yung opinion ko lang to ha. Committee ng mga tangay. Sorry ha. Hindi naman. Hindi naman sa ganun. Kaya lang ipapaliwanag natin kung bakit ganun, di ba? Kasi parang hindi ho nila talaga maintindihan kung anong ibig sabihin ng confidential, no? Di ba? Kahit siguro elementarya, malamang alam na ibig sabihin ng confidential. Sila lang ata ang hindi nakakaalam ng confidential. Di ba ho? Anyway, kaya ako nasabing parang tanga, di ba? Committee ng mga tanga, ganun. Kasi hanggang ngayon, hindi pa nila maunawa, dinidikdik pa nila pa ulit yung confidential. Aalamin pa nila yung birth certificate nung mga, alam na mo namang alias lang yung mga yun. Kung hindi ka naman... Inaalala tuloy akong general na parang tanga rin. Hindi ko na sasabihin kung sino ha. Sandali, sinisipon lang po ako, hindi po ako nagko-cocaine ha. Nililinaw ko lang mo. Kasi alam mo naman dito sa Japan, medyo malamig na. Sinisipon lang ako ha. Baka naman makasabihin ninyo, sumisinghot to ako. Hindi ho. Anyway, gayon na nga po. Ito ho. Papaliwanag ko lang natin ng maigi para mas maunawaan pa natin. Ano ba ibig sabihin kasi niyan? Ano ba nangyayari dyan sa kamera? Bakit ba ganyan yung mga congressman natin? Ano ba nangyayari dyan? Bakit hanggang ngayon hindi pa makalet go dyan sa lintik na confidential funds na yan? Eto ho, papaliwanag na ho natin. At mapapaliwanag po natin ito mismo nang galing sa ating Vice President, which is paulit-ulit na po natin itong sinasabi. Paulit-ulit na natin itong pinapaliwanag. But this time, nanggaling na po mismo kay Vice President Sara Duterte. At dito, may pitik po siya sa Office of the President pagdating sa confidential funds. Kaya panoorin nyo hanggang dulo. Maganda ho itong paliwanag natin dito at yung press ko na ito na ginawa ng Office of the Vice President. Ha, pasok. Ma'am, you already mentioned that your lawyers are prepared to answer the impeachment cases, but the opposition groups who have filed the complaints against you are accusing you of being evasive in your answers in the alleged corruption and misuse of billions of confidential funds. Ma'am, baka you can offer an explanation also to taxpayers how kung above board po pa talaga yung paggamit nitong mga confidential funds para matapos na rin, ma'am, yung question once and for all. First of all, your question is wrong, ha? Ikaw talaga, kung sino ka man, ha? Feeling ko taga News 5 yung nagtanong. Kasi alam mo kung bakit mali kagad eh. Para mo na kagad sinasabi na ang sinasabi ng taong bayan negative to itong tungkol sa confidential funds. Alam mo madam, kung sino ka mang nagtanong, ha? Ikaw lang at saka yung mga kasamahan mong pinklawan at kasamahan mong mga ewan ko kung ayoko na lang sabihin pero kayong mga gag na nga. Madagdagan pa. Hindi ko kasi obvious yung tanong mo, halatang may karga eh. Na para maipaliwanag na daw sa taong bayan kung talaga bang hindi na gastos to sa mali o ano. Madam, obvious naman eh. Kasi alam mo, kung talagang concern ka, kung ikaw nagtanong concern ka sa talaga bang nagastos sa tama ang confidential funds ng Office of the Vice President, why don't you ask the Office of the President? Which is times how many times more than the confidential funds of the Office of the Vice President. Yung Office of the President, billions. Di ba ho? I think it was 2.9. I stand corrected yesterday. I think sinabi ko 4.5 kasi yun nakita ko sa unang balita. Pero napalitan na pala nung nag-usap dito sa itong dineliberate yung budget. Naging 2 plus 2.9 or almost 3.
billion. Almost 3 billion na budget ng Office of the President compare sa how many millions lang ng Office of the Vice President. So anong ibig ko sabihin nun? If you are really concerned kung nagagamit ba ng tama ang confidential funds, dapat tinanong mo din ng Office of the President. Tila ang dating nito, itong maliit pa ang tinatanong at dinidiktik ng inyong channel. Unless, alam mo na, unless kayo ay bahagi ng Jukebox Media. Ako'y nagtatanong lang. Kasi alam mo, matagal na po yung alam natin sa mundo na ito eh. Meron tayong tinatawag na Jukebox Media. Ano ibig sabihin ng Jukebox Media? Yung pag hindi mo hinulugan, hindi yan tutugtog. Hindi yan kakanta. Alam mo, ewan ko kung inabutan pa po ng mga kababayan natin yung jukebox. Yung jukebox po mga kababayan, hindi po yan mga records or mga plaka na nagpapatawa ha. Yun lang ang tawag doon, jukebox, hindi po jokebox. Para lang malinaw, baka mamaya sabihin, di ba yan yung nagpapatawa na box? Hindi po jukebox, hindi po jokebox. Jukebox po ha. Linawin lang po natin. Tuloy. Pasok. Yes, ma'am. I'm not being evasive. If you are referring to the budget hearing and the hearings in the House of Representatives. Bakit naman, ma'am? Why did you say that you are not evasive? Di ba sumasagot-sagot ka? Yan agad yung tirada ng mga tanga, di ba? Yung mga tatanga-tanga mga vlogger, lalo na yung mga bayarang puro naman tagyawat. Ang laki-laki ng kita nung vlogger na yun, ano? Mantakin mo, budget nila, may umami na, di ba? Ang laki-laki, talagang pero hindi niya mapagawa yung pagmumukha niyang bakbak na talaga. Banot mo, kala mo naman kapogi. Makabakbak naman, hindi. Kasi parang mas parang hulaan nyo na lang kung sino yung tanso vlogger na bakbak na yung muka. Ang dami-dami naman pera. Ang dami-dami naman yan natatanggap na pera. Ang laki-laki ng budget nila. Ba't di siya magpabelo? O kung gusto mo mas maganda, Icon Clinic. Uy. Hindi po yan. Hindi po ako binabayaran ng Icon Clinic. Talagang maganda lang po sa Icon Clinic. I'm not being evasive. I am not answering. Yon. I am not being evasive. I am not just answering. Why? Bastos pala kayo, madam, kung ganun. Why are you not answering? It is a Senate, it's a hearing, di ba? Hearing yan, ba't di nyo sinasagot? Bakit ba kayo hindi sumasagot? Yun ay kabastusan. That's being evasive. Di ba sabi nga ni yung laging high blood, yung si Hercules. Mali, Hercules. Si Incredible Hulk. Kilala nyo ba si Congressman Hulk? Yung lagi na lang galit. That's evasive. Mga ganun-ganun yun, Brad. Pagka, ewan ko, ano kaya, kalahi kaya ni Incredible Hulk yun? That's evasive. You wanna mag-contempt? Yung English pa no? Yeah? Bastos pala kayo, hindi kayo nasagot. Bakit ba kayo hindi nasagot? Ano ba ang dahilan? Bakit hindi nyo siya nasagot yung mga tanong ng congressman? Pasok! Questions because they have no authority to ask confidential questions. I am answering questions about the use of the money in the Commission on Audit, and there is you ask the Commission on Audit if there was anything at all that they can say or see that we are not cooperating with the audit. Nagigets din niya. I am not answering because it is confidential funds. In other words, you have no authority over the confidential funds. The only authorized department o authorized, sabihin na natin na a group or branch in the government yung COA. Kaya nga sabi ni VP Sara Duterte dito, the challenge is, why don't you ask COA if we are not cooperating? Ang sinasabi lamang po ni VP Sara Duterte,
let's do it the right way. And the right way is you do not have the authority to ask confidential questions. So don't be stupid. The only authorized agency to question confidential funds ay walang iba kung hindi ang COA. Anak kayo ng COA 'di ba? So, sabi nga niya, tanungin ninyo ang COA, are we not cooperating with them? 'Di ba? Simple Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi nyo kayang paikutin si VP Sara Duterte. Abogado yan. Ilagay natin sa tama, ika nga. Kahit alam nyo mga kababayan, hindi lamang po siya nagsabi niyan. Marami na po, kahit si Ping Lacson, lahat ng mga nagsasabing, ang confidential funds, hindi yan tinatanong. In the first place, if you think na itong tao na ito ay hindi katiwa-tiwala, itong departamento na ito o itong ahensya ng gobyerno na ito ay hindi katiwa-tiwala at may trust issue kayo, in the first place, hindi nyo dapat binigyan ng confidential funds. But if binigyan nyo ng confidential funds, ibig lamang pong sabihin nun, may tiwala kayo na magagamit po yun at hindi ninyo pwedeng questionin. Ibig sabihin, you have no authority to question. It's either you give us and trust us or don't give us at all. Huwag nyo na ibigay sa amin, di ba? The only agency that can question confidential funds ay ang COA. Itanong ninyo, diniscuss na po natin yan ng isang araw, na ano po ba kinliro ng COA ang Office of the Vice President tungkol sa budget. Kinlaro na po nila yan at sinabi nila above standard, international standard yung ginamit nila para sabihin na ito po ay walang bahid ng dungis, ika nga. Walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng lahat ng ginawang ng Office of the Vice President ay nasa tamang format, nasa tamang paraan. So, walang problema. Ang problema ho kasi talaga dito, yung kamera. Yung kamera po kasi, nagagaling-galingan, lalo na po yung si Chua. Alam mo kasi, Chua, ito advice ko lamang sa iyo, Chua. Di ba, sabi nga ni VP Sara Duterte, hindi po ako nagsabi sabi ni VP Sara Duterte, may pa-sorry-sorry ka pa daw kasi uditusan lang kayo, something like that. Siguro kung if this is true, okay? If tunay yung sinabi ni VP Sara Duterte at talagang ganyan ang motibo mo, parang sinayang mo. Hindi yung tiwala mo kay Romualdez. Sunod-sunod ka pa man din kay Romualdez, lalo ka lang matatalo doon sa distrito mo. Kasi ngayon lumabas yung tunay na masasabi nating galing mo. Wala pala. Diba? Yun ang totoo. Wala ka palang galing. Ibig sabihin, hindi ka pala karapat dapat dyan sa kamera. Yan po ang napatunayan ng hearing na ginagawa mo. Kesa na napabuti yung kalagayan mo bilang incumbent na congressman, napasama. Diba? Naghangad ka ng tulong at suporta mula kay Romualdez, mapapahama ka pa pala. Sinabi ko naman kasi sa iyo dapat sa susunod wag magano ka na lang, wag ka na kasing magmagaling Alam mo, hindi eto sa House of Representative, ilagay nyo lang yung level ninyo sa kakayanan ng utak nyo. Kung hindi kaya ng utak ninyo, wag yun ang pinapasok. Wag yun ang pinapasok. At saka don't ever challenge yung mga katulad nila VP Sara Duterte na veterano na ho sa pagdating sa pamamalakad. Tandaan ninyo, ang mga LGU may confidential funds din po yan. Matagal na pong meron pong confidential funds yan. Alam po niyan ang tama at mali. Alam po niyan yung legal at illegal. Ngayon, kayo mga bagito dyan na nagagaling-galingan,
tigil nyo na yan. Kasi mapapahamak lang kayo sa ginagawa ninyo. Nagmumukha lang kayong tanga. So it is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. Gets ninyo? 'Di ba? Kaya nga may confidential funds eh. Tingnan ninyo ha. Pansinin ninyo. Bakit hindi nila paulit-ulit yung confidential funds na yan? Tapos ngayon may impeachment na alam nilang hindi yan papasok. Kasi alam mo, masusuplak po sila dyan sa Senado eh. Lalo na pagka tumayong mga huwes. Di ba? Yan na mangyayari dyan. Tatayong judge yung mga senators. Tapos ang Congress ang magiging parang nagpo-persecute sa kanya. Tapos may mga lawyers siya. Ganun ang dating nun. Maglalabanan po sila. Pambihira. Magmumukhang tanga yung kung sino man ang mag-uusig dito kay VP Sara Duterte. Uusigin siya because of the confidential funds. Mantakin mo. And the law says, national security concern ay hindi pwedeng sabihin yan. Kasi nga po, confidential yan. Ano gusto nyo ilaglag ni VP Sara Duterte? Yung mga binayarang spy, intelligent na agent, yung mga agent na mga intelligence officer, gusto ninyong ilaglag? Tanga ba kayo? Kaya hindi talaga magpa-prosper yung impeachment eh. Napapahamak na sila dito eh. Para bagang ang kanila, nautusan lang silang, sige, dikdikin nyo yan, dikdikin si VP Sara hanggang madurog na madurog. Hindi nila namalayan na nagamit din pala sila ng mga Makatae Black. Tapos, ginamit yung impeachment. Ngayon, na kinontra na ng INC, kinontra na ng iba't ibang religious group, aatras na sila. Patay na ho sila, napahamak na ho sila. O edi mukha kayong mga tanga ngayon. 'Di ba? Tapos ayan, ididikdik nyo na naman yung confidential funds. Ito pa, may hirit pa si VP Sara dito. And yes, as I said, we have fully cooperated with the audit process of the Commission on Audit, who has the sole jurisdiction to ask questions about the use of confidential funds. In fact, 2/4 of the Department of Education are already cleared by the Commission on Audit, but it is still being questioned inside the committee in the House of Representatives. Ganun po sila kapulpul. Bakit to kanyo? Ano po yan eh. Pagbabasahin ninyo sa batas ang description ng COA. They are the exclusive na mag-audit ng budget ng bawat ahensya ng gobyerno. Lalong-lalo na yung mga sensitibong issue tulad doon ng confidential funds. Eksklusibo po nilang authority yun. Ibig sabihin ng eksklusibo, kanila lang po yun. Kaya nga po, yung mga yan ay merong term eh. Hindi ho sila yung, parang ano din po yan eh, yung what they call this, yung mga judge, di ba? Yung mga ombudsman na ina-appoint sila ng presidente pero may term sila. Hindi sila pwedeng tanggalin. Kung wari, inabutan na ng ibang presidente, hindi sila pwedeng tanggalin. Kasi nga, ang protection nun para hindi mabahira ng politika. Ganun po ang COA, ang kalagayan din ng COA. Kaya nga po sinasabi ho natin dito, kinlear na nga po ng DepEd, ng COA po ang DepEd, pero eto hong kamera, parang tanga nagmamagaling pa rin. Mantakin mo, tapos na ha, kinlear na po ng COA. Ano ginagawa nila? Dinidiscuss pa rin nila. Alam niyo po ba na hindi ho biro ang mag-audit ng mga ganyan. Kailangan may expertise ka. Hindi ho pwede yung gawin lamang ng mga board star. Hindi. Wala namang masama sa board star ha. Pero hindi ho pwedeng ganun-ganun lang yun. Dapat po ang gumagawa talaga niyan yung merong kaalaman at meron talagang
expertise pagdating sa audit. Kaya nga inatasan ng COA. Tapos pakikialaman ninyo mga congressman na naboto lang naman kayo dahil tinulungan kayo ni Yorme. Yung iba dyan, di ba? Hindi, sa totoo lang yun na sinabi sa akin ni Yorme. Tanong nyo kay Yorme. Kung hindi daw niya pina-atras yung congressman doon sa district na yon kasi parang I think tumakbo atang something sa ibang posisyon. Kung hindi daw parang sinabi ni Yorme na ibigay ano na yan kay Chua na si Chua na ang tumakbo diyan. Hindi daw magiging congressman yan eh. Oh, sa bagay yung ganyan mong klaseng abilidad. Hindi mo kakayanin. Hindi mo kakayanin ng Maynila kung hindi ka tinulungan ni Yorme. Totoo lang. Ngayon, akala mo siguro sa pagsisip-sip mo kay Romualdez, mananalo ka. Kasi susuportahan ka. O sige. Ayun ang nasa isip mo, di bahala ka. Pero ang nangyari, lalo ka lang nasira sa taong bayan. Yan ang totoo. Kayo mga taga District 3, ganito, ginaganito ang mga Duterte. Gusto nyo? Tapos ginanyan pa si Mayor Isko Moreno. Gusto niya ibalik yan dyan? Hindi, eto mga taga-district, makinig kayo sa akin. Eto, kung gusto ninyong bumalik yung pamamahala ni Yorme dyan sa Maynila, yung bilis kilos maayos na Maynila, ilagay nyo yung mga tao niya. Yung congressman ni Yorme sa District 3, yung mga konsehal niya, wag mo ilalagay yung mga bulok. Yung mga nabulok sa kamera. Tsaka mga bulok na konsehal, di ba? Dapat yung ilagay mo yung mga Yorme's Choice. Para talagang sigurado. Hindi isa lang naman yan eh. Gusto mo ba ng mayonnaise? Ay, mayonnaise. Ladies' Choice na maasim? Hindi. Hindi naman po lahat ng Ladies' Choice maasim. Kaya lang ito kasi napanis na eh. Yung Ladies' Choice na ito eh. Panis na eh. Walang nangyari sa Maynila eh. Ano gusto nyo yan? O yung Yorme's Choice? Bahala po kayo. So, that is the reason why I am not answering questions from the House of Representatives. Plus the fact that, as I said, it is an attack. It is a political attack. O bakit mo naman nasabi yan? Vice President Sara. Bakit mo naman nasabing politika yan? Sige nga, tingnan ko nga kung justifiable ang dahilan mo kung bakit mo nasabing yan ay isang political attack. Pasok. If you are in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds, you do not target one office and terrorize and torment the employees of that office. What you do is you do a sampling, a random sampling of the offices who have confidential funds. Why not call the office of the president who has billions and billions of confidential funds if you want to legislate about confidential funds? So that shows. Ayan na po ang pitik ni VP Sara Duterte. Ang ganda ng paliwanag niya eh. Kasi kaya kayo may komite na nag-handle yan. Kaya kayo may hearing is para sa in aid of legislation. Ibig sabihin sa Tagalog, kaya kayo nagkikita-kita dyan, nagsasama-sama kasi gusto ninyong makabuo ng isang batas patungkol sa confidential funds. Yun ang purpose nyo. Paano ba natin masisigurado na nagagamit ang confidential funds sa tamang paraan? Ang sinasabi nga ni VP Sara Duterte, bakit ako lang ang tinawag nyo? Bakit ako lang o yung opisina ko lang ang pinagtatanong ninyo tungkol sa confidential funds? Ang nangyari, instead na you are in aid of legislation, you are already persecuting the entire office. Kasi kung gusto nyo gumawa ng batas, di ba tama lang eh? Pumunta ka dito, tanongin ninyo, AFP, Police, NBI, Office of the President, DOJ,
At kung ano-ano pang ahensya ng gobyerno na may intelligence fund o kaya confidential funds, tanungin ninyo, how can we make sure na magagamit sa tama? What laws that we can pass para sigurado na matama ang o magamit ng tama ang confidential funds? Tinanong mo yung mga ahensya na nakakatanggap. Di ba? Kasi alam nila kung papaano talaga ginagamit yun. Alam nila kung papaano maiiwasan ng korupsyon. Ibig sabihin, your concern, hindi sa opisina lang ni Vice President, kung hindi concern ka na talagang gumawa ng batas para malabanan ang korupsyon kung meron man sa confidential funds. O para mabawasan ng pagdududa kung meron man sa confidential funds. Kasi, mga kababayan, ang tagal nang meron yan. Bakit ngayon lang pinag-uusapan yan? Ibig sabihin, talagang inungkat lang ito para lamang po kay Vice President. So yun nga yung sinasabi ni Vice President at pinitik niya nga dito yung Office of the President. Gusto nyo malaman kung paano nagagamit? Bakit hindi ninyo tanungin ang opisina ng Presidente na kung saan may pinakamalaking confidential funds sa buong gobyerno? Billions. More or less 2.9, 2.8 billions. Billions po ibig sabihin po nun, madaming pang party. Madaming pang bayad sa mga vloggers. Bakit ka nag-iyehe? Hindi naman tayo kasama dun. Ayaw nga pala. Diba? Marami nang panggagamot yung baku-bakong vlogger ng pagmumuka. Kaibigan ni Madam Virginia yun. Anong ibig lang sabihin ito, mga kababayan? You are not really concerned sa budget sa confidential funds na supposedly nagagawa nyo ng batas. You're not concerned. Di ba? Kasi alam mo, mga kababayan, mantakin mo, wala ni isang congressman. O ito na lang. Sige, siyempre congressman yan, bata ni Romualdez yan. Alam mo naman, pinsan niya yung presidente. Pero wala ni isang mainstream media na nag-question sa confidential funds ng Office of the President. Yes, binabalita nila. Pero yung talagang gagawa ng special report, yung mga ganyan, yung mga Ed Linggaw na type, special report. Saan ba ginamit ng Office of the President ang budget nitong mga nakaraang 2 taon? Di ba? Alam mo yun? May ganun ba? May bubusisi ba? Meron bang nagtanong, sinong pumirma? Sinong tumanggap? Walang ganun. And yet, yun ang pinakamalaki. Hindi lang pinakamalaki, sobrang laki na confidential funds, di ba? Pera ng taong bayan. Bakit hindi kinwestiyon? Kasi nga po, again, because of the political attack kay VP Sara Duterte. Ako, I stand my ground. Hindi dapat kini-question yan. Even sa Office of the President, OBP, AFP, confidential funds yan Kaya nga sila may ganyan, meron silang hawak na pondo para to make sure mabilis nila mapalakad yung gusto nilang naisin. Kaya hindi ko kini-question yung confidential funds ng Office of the President. Ang kini-question natin dito, mga kababayan, bakit ito lang ang tinatanong ng Kamara, yung Office of the Vice President? Kung talagang interesado sila magpasa ng bill, sana tinanong nila lahat. Sana inimbitahan nila lahat na nakakatanggap. So ibig lamang pong sabihin, hindi talaga ang dahilan ay para makagawa ng batas tungkol sa confidential funds. Ang talagang dahilan lang ay para usigin ang ating Pangulo. Kasi gusto ko na, inip-nip na ako. Sino ba may gusto niya maging Pangulo na si VP Sara Duterte? Hindi, kasi gusto ko na siyang tawaging President Sara Duterte, di ba? Grabe. Ang sarap.
Sana malapit na. Hindi, alam nyo kasi ganyang katindi yan eh. Mamaya may kikwento pa tayo sa susunod pa natin mga video na hanggang ngayon binubudol pa rin tayo ng mga Marcos, ha? Unya-unya, kikwento ko sa inyo. Pero ngayon, ito muna ang pag-usapan natin. Yung confidential funds na pinitik na ni VP Sara Duterte. If you're questioning me, why are you not questioning the office of the president? Yun. That they're singling out the office of the vice president, and I really feel that it's very disrespectful to the office of the vice president. That is also why when they take note, disrespectful to the office of the vice president. Hindi niya nga sinabing disrespectful to me. Disrespectful sa office of the vice president because you are singling out yung opisina na yan. Ask that I respect their process. You know, respect begets respect. So if they want respect, they should first respect the office of the vice president. That is what I was saying, that they don't like me. They don't like my person. They don't like Inday Sara Duterte. But they have to respect the office of the vice president. Yun, ang ganda nun. If you don't like me, if you don't like Sara Duterte, you have to respect the office. Diba? Yun yung maganda dun eh. Bakit tukan nyo? Ha? Ito mga kababayan, ito ay matagal lang ginagawa. Pag deliberation ng budget, lagi yun yung tatandaan ito, ha? Ang bilis lang ipasa. Pagka Office of the President, Office of the Vice President, even in the time of PRRD, wherein from the very start until to the end, talagang todong oposisyon ng Vice President na si Leni Robredo. And yet, there is courtesy given to the office of the Vice President pagdating sa budget. Mabilis lang. Wala pang oras ata na tinatagal, pinapasa na kagad ang budget. I-google nyo yan. Google ninyo yan. Makikita ninyo ang bilis. Daming ang nagre-react na dun eh. Bakit daw hinahayaan ng ganon? Kasi ganon ang ganon si Pangulong Duterte. Oo, kontrain mo ako. Lalabanan kita. Pero yung opisina, re-respetuhin ko. So, kung anong courtesy binibigay sa opisina, ibigay dapat sa'yo. As a matter of fact, ilang beses yan eh. Sigurado ako, alam yun ng mga Duterte supporter. Maraming nagtangkang gumawa ng impeachment complaint kay Leni Robredo. Pero every time na nakakarating kay Pangulong Duterte, lagi niya sinasabi, stop it. Di ba? Lagi niya, stop it. Parang siya na niya ni Pastor Kibuloy na pag siya na stop it, talagang stop it. Stop it, guys. Hindi totoo, yun ang sabi ni Pangulong Duterte, diba? Stop it, guys. Patapusin niyo yan si Vice President Leni Robredo dahil binoto yan ng taong bayan. Respect the office. Yun eh. Yun ang lagi sinasabi ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, wala talaga. Mga bastos, mga buwakan ng inang bastos itong mga nasa kamera. Walang galang. Kaya hindi kayo dapat galangin. Yun ang katotohanan. Yun ang ibig sabihin ng bagets is bagets. Kasi baka akala nung isa bagets eh. Alam mo naman si Mr. Google, si Congressman Google. Utak nun sadsad eh. Baka isipin niya, bagets? Hindi naman ako kasama sa bagets ah. Hindi ako part ng bagets ah. Ang ginagawa ko mga expression. Ano yung sinasabi mong respects? Bagets respect. Bigets po, bigets. Ha? Hindi, yun lang kasimple yun eh. Kaya kayong, wag yun ang expect, kayo mga congressman, nagalangin namin kayo. Kasi hindi nyo nga ginagalang yung opisina ng Vice President eh. So wag yun ang expect na kayo ay gagalangin namin ha. Na gusto nyo ginagkagalang-galang ang tawag siya. Hindi kayo kagalang-galang, kagulang-gulang po kayo. Nanggugulang kayo eh.
Hindi, walang biro. Anong mas bagay, mga kababayan? Kagalang-galang o kagulang-gulang? Pag ako kaya na gano'n, na imbitahan sa kamera, no? Tapos tawagin kong, kagulang-gulang, kagulang-gulang na Mr. Chair. Makontempt kaya ako. Ano pa naman itong mga, natin, mga congressman, mga pikon, hindi ba? Mantakin mo, pinag-iinitan yung mga vlogger. Sabi lang, ang mga vlogger, mga ganyan, kailangan yan isubpina, anuhin ng NBI. Puta, sorry bakit kayong mga congressman iyakin, ano? Hindi, ang lakas nyo mambuli. Ang lakas nyo mambuli kay Vice President Sara Duterte. Pero kayo napaka iyakin ninyo. Bigyan ko kayo isang halimbawa. Gusto niyo halimbawa ng isa pang iyakin? Ha? When I say iyakin, not the literal iyakin linawin ko lang. Iyakin in a sense na ang bilis nilang, bigyan ko kayo isang halimbawa. Etong congressman na ito, si Sam Versosa. Si Sam Versosa po, okay? Punta tayo ng konti dito. Pag titignan nyo sa TikTok, ang lakas niya makabanat kay Yorme. As in, kaliwat kanan yung boxing na binibitaw niya kay Yorme. Ang kaliwat kanan niya binabanatan si Yorme. Akala mo ang tapang-tapang. Akala mo papalag. Yung totoo Ang tapang mong tao ka Tapos, pinuna lang kita, nagdemanda ka sa akin. Wala ka rin sa hulog, Brad, no? Hindi, yung totoo, Kong. Ito wala ka sa hulog. Alam mo kung bakit? Magbasa ka kasi ng Supreme Court decision. Una-una, ang public servant, hindi dapat yan balat sibuyas. At basahin mo rin yung paliwanag ng Supreme Court sa actual malice. Para alam mo. Kasi ang problema sa'yo, ang lakas mo makabanat, pero pag ikaw ang binanatan, which is, public official ka May karapatan ng bawat Pilipino dahil kami ang nagpapasahod sa'yo. Kaming mga Pilipino nagpapasahod sa iyo, so pwede ka namin banatan in line with your work. And lahat ng banat ko in line with your work. Kahit yung banat ko doon sa marathon na yun, ang analogy nun, kung doon nga merong questionable ka na ginawa, di umano, allegedly, na idiniscuss nung isang editor, na kinote ko lang yung editor ng isang dyaryo, na kini-question yung ginawa mo doon sa marathon na yun. Kung questionable ka doon, ang relationship nun, ang analogy nun, questionable ka rin pag namuno ka. Tama, mali? Tapos bigla ba pipikong ka, tapos magdedemanda ka? Ano ka? You do not... Alam mo mga kababayan, kayo mga taga Maynila, kung iboboto nyo si Sam Versosa dahil lang sa pinamimigay niyang spam ba yan? Ano pinamimigay niyan? At saka yung pautot niya na binibenta niya yung kotse niya para mabigyan kayo ng mga ayuda o bigay, ganon. Mga nakikita natin sa TikTok na para daw maitulong niya, ganyan. Pambihira. Nadinig ko na yan, Brad Alam mo sa ko narinig yan? Doon sa mga presentation ng mga networking. Ay, nga pala, ano ka pala doon, Boss ka nga pala doon. Di ba? Yung style mo, bulok na. Ako, nagtatanong lang ako, Yung style mo ba sa networking mo? Kung paano ka yumaman dyan, yan din ba ang style na ginagawa mo ngayon dyan sa Maynila? Ano ba yung ginagawa? Kasi ganito yan, para lang malaman ninyo. Sa networking po kasi, mga kababayan. Di ba? Bibili ka ng produkto, tapos may mga binary, basta may percentage ka makukuha pag nakabili ka ng produkto. Oh, that's legal. No problem with that. That's legal. Alam ko yan legal yan Kasi kung walang product, yan ang illegal. Recruitment ang kita dyan. Bawal yan. Di ba? Pero pagka may product, legal yan. Kaya nga po, matik yan. May product yan. Lahat ng networking may product.
O, babayad ka ng ganitong amount, bibigay sa'yo itong ilang kape, ganun. But one thing is for sure, overpriced ang mga produkto. Karamihan dyan. Overpriced ang produkto para yung kinita dun sa produkto na yun, pwede pang ibigay pagka nagkaroon ng per yan. Parang ganun yan eh. Yung mga networking. Tapos, para, alam mo yun, para masabi mong kumikita ka, andyan na, i-encourage kayo yung mga, ito pangkalahatang networking po ito. Hindi ko po sinasabing ito yung networking ni Sam Bersosa ha. Pangkalahatang networking po ito. Sa networking, ganyan na yung itutulak ka ng mga leaders, yung mga upline mo, itutulak ka na bumili ka ng kotse. Tapos yan ang gamitin mong pagmamalaki mo. Diba? Pag malaki mo yung kotse na yan, nakabili ka ng bahay. Hindi ko ma-imagine dati akong security guard, nakabili ako ng bahay. Kaya kayo din, pag kayo gusto nyo yumaman, eto, siguradong yayaman kayo. Basta pagtiyaga lang kayo. Wala namang trabahong madali. Lahat marireject ka, pero meron din dyan, mabibingo din dyan. Pagka nagkabingo ka dyan, magkabingo dito, pares yan. Tapos magkakaroon ng dalawang bunga yan, hanggang magkakapares na naman yan, kita ka na naman dyan. Style niyo bulok. Tapos pagka nakakita ka na, kumita-kita ka na dyan, bumili ka ng second hand na kotse. Yung sports car, tas ipagyabang mo, iparada mo sa harapan ng opisina. Tingnan mo na si Mang Kanor. Makabili ng kotse. Ikaw din. Kung gusto mo makabili niyan, kumuha ka ng 7 heads. Yung yung binibili yun, yung ganun. Ganyan ang style nila eh. Kaya nga nagtatanong ako dito kay Sam Bersosa yung style mo ba sa networking? Hindi ko alam kung anong style nyo dyan sa networking ninyo ha. Hindi ko alam. So yung style mo ba dyan, ganyan din ang klaseng pamamahalang gagawin mo sa Maynila? Yayaman din po ba ang mga taga Maynila pag nanalo kang mayor? Banat ba'y sinasabi mo ba sa mga networking walang yumayaman? Meron. Marami. Wala ko sinasabing walang yumayaman sa networking. Pero ang percentage ng yumayaman sa networking at ang percentage ng hindi yumayaman, ang laki ng agwat. Hindi pinapakita yan. Hindi yan sinasabi. Pero ang daming nabubudol in a sense, hindi ko sinabing dinadaya. When I say binubudol is re-recruitin lang para bumili ng produkto, tas pababayaan na nung apply niya. So, ang nangyayari, wala. In other words, kinuha lang yung pambayad, which is legal naman, pero yung promise na susuportahan, promise na aalagaan, hindi na ginawa. So, kumita lang yung upline. So, ano ibig ko lamang yung sabihin? Oo, may kumikita dyan. Pero, iilan lang. Sa dami-dami ng nare-recruit, sa dami-dami ng pumapasok sa isang networking, ilan lang ang millionaires na tinatawag nila. Yung mga nandun lang sa ibabaw. Kaya nga, ang dami, di bang, hindi ko sinasabing front row ito. Again, hindi ko sinasabing front row ito. Okay? Ang sinasabi ko, ang daming networking na dyan noon. Hindi ko alam kung meron pa kasing front row eh. Ang daming networking dyan noon na nagsara na. Anong nangyari doon sa mga nasa baba? Lugi, negosyo. Ano nangyari doon sa mga leader? Milyonaryo. Pero yung nasa baba, inabutan ng malas. In other words, mga kababayan, simpleng-simple lang ho ito. Hindi ko alam kung ganyan ang front row. Kaya nga tinatanong ko yan ngayon kay Sam Bersosa. Kung ganyan din ba ang klase ng pamamahalang gagawin mo sa Maynila? Na may ilang yayaman, pero mas marami ang patuloy na maghihirap.
Kasi yun po ang simbolo ng sinasabi kong networking. Hindi ko sinasabing front row, ha? Yung ibang mga networking, ganun ang simbolo. Since you are part of this industry, Mr. Sam Bersosa, ganun din po ba ang gagawin mong pamamahala sa Maynila? Di ba? Kasi kung ganun, paano na? Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, simpleng-simple lang. Etong si Sam Bersosa, kesa na magbago pag binatikos, kesa na ayusin yung kanyang buhay, 'di ba? Pag binatikos, kasi ganoon dapat ikaw pag isa kang congressman, isa kang public official, pag binatikos ka, hindi kayong katulad di barbers na ano yung sa NBI yan, ganun. Nagagalit kayo. In the first place, if you are a public official, you are our public servant. Sahuran namin kayo. Kami ang nagbabayad ng sahod ninyo. So bilang mga boss ninyo, since kami ang nagbabayad, kami ang boss ninyo, dapat kayo ay nakikinig sa amin, sa utos namin, sa dikta namin, dahil kami ang nagbabayad sa inyo. Tax namin ang pinambabayad sa inyo. So you should listen to us. Kaya nga si Pangulong Duterte, yun ang lagi sinasabi, you are public servant. Di ba? So may karapatan magreklamo mga Pilipino kung gusto nila. Yan ang katotohanan. Hindi, again I know there is a hangganan sa freedom of speech such as libel, mag-iimbento ka, magsisinungaling ka ng may malis, actual malis. Hindi, yun ang akin. Ang akin, pinupuna lang kita kung papaano ka mamamahala sa Maynila. Tapos mapipikon ka? Anak ka ng wewe. Ganyan ka ba? Hindi, ito sa ginawa mong ganyan, yung demanda mo, nagpapakita ka ng karakter mo. Ibig sabihin, napaka-sensitive mong tao. You are not right para maging isang leader. Kasi hindi ka tumatanggap ng puna. Ang tunay na leader, sabi nga ni VP Sara Duterte, ako, batikusin niyo ako, wala akong problema. Lahat gawin ninyo. Pero wag na yung mga tauhan ko, yung mga staff ko, kasi hindi sila politiko. Hindi naman sila public servant Sila po ay empleyado ng gobyerno, pero hindi sila katulad ko na politiko. Ako, binoto ng taong bayan. Kayo, may karapatan kayong punahin ako. Walang problema yun. Dapat ganun kay. Hindi, totoo. Don't tell me, mas may bayag pa si BP Sara. Kasi as a public servant, hindi ka dapat ang tawag doon, yung onion skin. Pambihira ka. Hindi ka pa nananalo ng mayor. Paano kung pinuna ka ng mga taga Maynila dahil sa pamamahala mo? Magagalit ka. Magsusumbong ka dyan sa... Ewan ko. Di ba ho? Ganun lang kasimple. Anyway, wala ka namang pag-asa manalo sa Maynila. Tindi ng pangarap mo, Brad. Hindi alam mo, siguro naisip nito ni Sam Bersosa. Siguro naisip niya, pag hindi tumakbo si Yorme, may pag-asa ako kay Lacuna kasi palpak. Di ba? Siguro, may slight. Siguro meron kang mga 30% of winning. Kung si Lacuna ang nakalaban mo. Kayong dalawa lang. Kaya lang, nung pumasok si Yorme, alam mo, lahat kayo nawala ng pag-asa Kaya kung ako sa inyo, umatras na lang kayo para hindi kayo mapahiya ng tuluyan. Ituloy mo na lang yung, yung party list mo. Pambihirang party list yan. Alam mo anong pangalan ng party list niya? Game show. Ay, nakdang wewe, Hindi ko talaga maintindihan sa bayan natin, Pati ba naman yung game show, ginagawang party list? Pangalan ng game show,
Pero sige na. Yan ang trip mo. Bahala ka sa buhay mo. Pero wag ka sanang pikon. Wag ka sanang parang konting ano lang sa'yo. Na-criticize ka lang ng isang beses. Magdidemanda ako. Yung nagdemanda. Akala mo naman maapektuhan ako. Hoy boy. Ano na ito? Kalos na ito. May kalyo na ako. Pagdating sa libel. Hindi ko sinasabing ano. Kaya lang, ano ho ako? Bihasa na po tayo dyan. Alam naman po natin ng lahat ng ano. Kahit noon, sigsisimula pa lang ako, yan ang una kong pinag-aralan. Kasi nga, banat ako di ba? Pinag-aralan ko yan. Kung ano ba ang libel at ano ba talaga ang may actual malice or defamation, pinag-aralan ko ng gusto yan. Sinisigurado kong hindi ako gagawa niyan. At una-una, yan ang prinsipyo ng banateros. Hindi mag-imbento ng kahit na anong kwento. Hindi maninira ng walang facts. At pangalawa, hindi namemersonal. Kami po ay bumabanat lamang pagdating sa trabaho na iyong nirerepresenta. Hindi ho kami yung tipong nagsasabi ng personal. Unless that personal thing will affect your work as a public servant. Pero yung personal lang para lang makagawa ng chismis, hindi ho namin ugali yun. At yun din ang kabilin-bilinan ko sa mga kasamahan ko. Lagi lang stick to the facts. Stick tayo sa kung ano yung binabalita. Oo, masarap ka. Alam mo kasi sa social media, ang daming mga sablay ng mga vlogger Sa social media, ang sarap mag-chismis. Pag chismis, mas kinakagat ng tao. Yan ang temptation sa mga vlogger Alam mo na, yung Talano Gold, yung mga ganyan, mga chismis na yan. Hinulaan ni Nostradamus ang pagkapanalo ni Marcos. Sorry pero yan ang mga bumibenta sa mga Pilipino. Pero hindi namin ugali yan. At sabi ko sa kanila, tiisin na lang natin na maging matino tayong vlogger at facts-based tayo. Mainstream media ang ating source. Kung meron man tayong source na hindi galing sa mainstream media, ay yung mismong speech ng tao na yon, na politiko na yon, o di kaya mismong tayo, narinig natin sa tao na to, sinabi niya, yun pwede nating ibalita. Pero hindi po kami nag-iimbento. Yan ang maaasahan ninyo sa Banateros. Yung credibility namin, hindi namin isasaalang-alang para lang makakuha ng views. Hindi po kami ganun. Dahil sa amin mas importante ang credibility bago ang views. Yung views will come. Diba? Ako nagpapasalamat ako sa maraming nanonood, maraming nagsishare, at marami yung lumalapit sa akin na sinasabi nilang Banat Bay, salamat. Ako na-appreciate ko yan. Sobrang na-appreciate ko yan. As in, hindi ko na nga minsan maisip bakit inalaw ng Panginoon na magkaroon po tayo ng ganyang klaseng panawagan. Pero gayon pa man, hindi yan sa amin na nakakaakit, ika nga. Ibig sabihin, hindi kami yung, pag walang views, ayaw na namin. Hindi. Alam niyo kung bakit? Napatunayan na namin ng ilang beses yan. Napatunayan na po namin. 2022. Pinagmumura nyo kami. Gusto nyo kami saktan. Dahil hindi kami nag-BBM. Ang dami dyan mga kaibigan namin na in-unfriend kami. Talagang pinagmumura kami. Ang galit na galit kay Banat Bayo. Banat Bayo. Talagang asar na asar sa pagmumukha ko. Di ako nag-BBM. Sabi nila, ako pa daw ang hindi Duterte supporter. Ako daw hindi DDS. O ano sila ngayon? Anong ganun? Like ng like. O like ng like. Sa mga post natin, I understand. Wala namang problema doon. Ito lamang ang patunay na kami po noong panahon na yun, noong 2022, bumagsak po. Bumagsak ang views namin, bumagsak lahat ng ang mga subscriber namin, pero nanindigan kami sa tama. Ito kasi ang pinaniwalaan namin, sabi ng aming pinuno na si Pangulong Duterte. Pumasok ang Marcos administration. Pumasok yung kay Bantag. Ang daming bumabatikos. Sinuporta namin si Bantag. Sino pa?
si Tebes. Dami nagagalit sa amin. Ba't yung sinusuportahan si Tebes? Ano ba kayo? Kita nyo ngayon. Ano? Mismo si Vice President Sara Duterte nag-confirm na yung ginawa kay Tebes ay isang kawalangyaan lang. Tama, mali. Ang dami nagalit sa amin doon. Ilang beses nyo kaming kinagalitan at daming gumaganon-ganon ng aming views dahil sa hindi kami kasi nasisway doon sa kung ano yung popular, yun ang sasakyan. Hindi kami ganun eh. Hindi namin ugali na pag popular sakyan natin. Hindi. Sa amin po kasi, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. May views? Okay lang. Panalo. Salamat. Walang views? Okay lang din. Importante, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Yan po ang Banateros. At ako po si Banat Bay. Maraming salamat sa susunod na video natin uli. Bye-bye. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaaway.